Yo, what's up? Welcome back nga pala sa ating video reaction. So yon, una sa lahat, malaking shoutout sa DSK sa binigay sa akin na t-shirt, diskarte sa Kalye Clothing, at syempre sa, ano ba to, Whip Cup, collaboration ni Sinyo tsaka ni Whip Cup ba to? Brody Cups at Whip Cups. Yon, malaking shoutout. Maraming salamat palagi sa suporta. At yun, malaking shoutout sa Hypebeat, Etibac Barbers, Black Manila, Captain Ads, King's Crown Clothing, at syempre sa lahat naman nag-sponsor sa atin, Papa Kels Clothing, ano pa ba? Basta lahat ng mga nagbibigay sa atin ng mga goods. So yun, din natin to papatagalin. Ng laban na to ay sa pagitan ng dalawang kasali sa isa buhay, Shea at si Bagsik, ang magtatay. Hindi natin papatagalin to. Yon. Simulan na natin. Main event na si Bagsik! Yeah! Pangarap niya to mula pa noon. Nung nalaman niyang ako makakalaban, tong talunan, nagtatatalon. Nay! Tay! Yung name ko andon sa taas ng heavyweights at kampyon! Sa sobrang proud yung poster pinatarpulin. Nasa gate nila ngayon. Hoy sabit! Di porket nagtapat tayo, kahanay na kita. Dahil na nasa tarpaulin. Yung poster pinatarpaulin, tas nasa gate na nila ngayon. Parang mga tarpaulin ng kagawad no? Buksan ko nga muna to. Kaya mga chichiryang hirap na buksan. Hirap na to bukas na ayaw pa. Yun. Nakakatawa yun Uwi ka sa inyo yung tarpaulin ng poster. Lagay mo sa gate nyo. Hoy sabit! Di porket nagtapat tayo, kahanay na kita. Lakas ko lang mandamay, pati sa main event, nadamay pa kita. Walang talento, walang pangalan, di mo deserve yung ganto. Ongki ko versus ko, kahit apelido, 1/3 ko lang to. Yung concept ng laban, ganda sana. Yung timing lang nakakaalala. Ongki ko. Tapos ko. Apelido naman ay Bagsik yun yung ko. Ko, kahit apelido, 1/3 ko lang to. Yung concept ng laban, ganda sana. Yung timing lang nakakaalarma. Kasi yung match-up parang paglabas ni Badang sa kanyang mama. Masyadong maaga. Kasi bukod sa 3 beses nag-try out, 1 dosenang talo. Ano pa bang nagawa niya? O di ba? Parang nanay ni Abra. Wala na! Tangina. Dalawang damay doon. Parang paglabas ni Badang sa mama niya, masyadong maaga. Tapos parang nanay ni Abra, wala na. Ang lakas nun. Grabe yun. Bra! Wala na! Arik, ayaw kitang pangunahan. Pero ang iyong pag-welcome sa kanya'y mistake. You let him cook pero walang battle na well done. Dapat dito sipain. Balo na nga, lahat pa ng battle halos walang views. Paano? Irrelevant ka sa movement, parang sapatos ni Righteous. And he's supposed to what? Fill my shoes? Porket mahilig siya sa personal, siya nawawala kong anak. Well, it does make sense na nawawala to pagkat yung personals ko ibang level. Sa sobrang angat, hindi masundan ng mga nasa baba yung yapak. Ito'y ceiling versus floor. Mababa ka pa sa talampakan. Dito sa building, visitor, household name ang iyong kalaban. Ako'y nasa roof deck. May views na di mo mararanasan habang ikaw nasa lobby nagsusulat pa ng pangalan. Sino ba nagsabing tamod ko yan? Hindi ko disipulo to. Hindi galing sa itlog ko yan, libag lang sa singit ko to.
Wala kang maipagyayabang, tatak mo sa isip mo to. Panalo mo, 2 titulo ko! Kasi pag ako nag-rap, on point. Di tayo pantay. Ito, Panalo mo, 2 titulo ko. Tangina. Ang katinon. mo, 2 titulo ko! Beast mode sa Kasi Shay. pag ako nag-rap, on point. Di tayo pantay. Ito parang tomboy na nagre-reklamo sa barangay. Pinanood ko battles nito. Di ko matapos. Paano yung boses tunog bingot na tinahinang maayos? Ito, mahirap para sa akin na banggitin to. Pero, tama si Apex. Tama si Apex, yung nagpapaka-villain. Pero boses bayani ag bayani. Pero hindi lang boses yung pangit eh. Basic din sinasabi, parang 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8 tayo, ibang! Pero alam mo ba, one time nag-bars to. Sabi, sunog ka, ito'y parang ogre magi na may Aghanim's wizard. Sabi niya kay Castillo, Una, it's ogre magi, not magi. Pero okay lang. Ogre Magi rin yung pagkakaano namin doon ng mga tropa. Una, it's ogre magi, not magi. Pero okay lang, Pilipino. Kaso anong Aghanim's wizard? Aghanim's scepter, tanga! Huwag ka kasi trying hard magpabibo. Partida yung linya may wizard pero walang talino. Dapat ang pag-aral sa reference, gawing rule dito. Hindi yung porket boses bayani, magbabanggit ng hero. Para kang si Ogre. Magi, wala kang int, iho. Hindi lang pala 888080. Anong lakas nun, gago? Tangina, ang galing ni... Pag sa Dota ka talaga nagkamali, tangina, i-correct ka ni Shay. Dota player to eh. Tangina, ang ganda nun. Sinimulan sa 8-8. Tapos bumagsak sa 8080. Grabe yun. Grabe yun. Yung 8080 parang bobo. Alam ko, yun. Yung parang naging meme yun eh. Tapos nauso sa comment section. Wait lang, kinokonta ko yung yung lalamove. Let's go. Tanang ganda nun. Ang lakas, ang dami nang pumasok kay Shay, ang dami nang tumama. Tapos may personals pang nalalaman, Dota pa lang mali-mali na ng info. Meron pa yung intro. Personal na! Na para bang ibang sinasabi niyan, purong lirisismo. Puro ka lang chismis, puro ka mag-aanak dinidis mo. Kaya imbis boto makuha, kuhang-kuha yung inis ko. Hoy Julian Nico, tigilan mo gamit mong stilo. Pag personals, dapat goosebumps. Ikaw ang cringe mo. Nagpiprint pa ng screenshot para maging convincing kay... Ayun yung pinagkaiba ni Shay at ni Bagsik. Kasi kay Bagsik, pag siya nag-personals, mahalata mong hindi na totoo yung sinasabi. Yung parang may maungkat na lang, ganun. Mahalata mo yun sa video pag kada battle ni Bagsik. Pero props kay Bagsik, nag-i-stay siya doon. Hindi niya binatawan yung karakter na yon hanggang sa mga tapat niya si Shay. Kaya sana mabigat yung baon niya rito. Patunayan niya na yung style na ginagawa ni Shay mas effective kapag siya yung gumagamit. Nagpiprint pa ng screenshot para maging convincing, kailangan mo pa ng resibo?
Sa sobrang bobo mo magsulat, unang di naniniwala sa sulat mo, ikaw mismo. Nung battle niya kay Vit, dinismo, aktivismo. Wala daw kwenta ang pagrarant nyo online. Sa kalye lang daw dapat ilabas ang galit. Tanga, kailan pa naging issue kung saan? Ang importante yung pinanggagalingan, malasakit. Bakit itong pido sa aktivismo gusto maging balakid? Alam ko na mali sa boses mo, hindi mo sa tama ginagamit. Lahat ng opinion neto, garbage, kakairita. Ang dami mong bad takes, parang artistang tanga. Ang kritisismo sa gobyerno'y parte ng checks and balances. Mali ka nang inaatake. Dapat ang manahimik, mga tulad mo na di alam yung sinasabi. I'm all for freedom of speech. Subalit ngayon nalilito. Ayoko sana mag-switch at maging hipokrito. But because of this bitch, naniniwala na ako. Naarik, hindi lahat ng may boses deserving ng mikropono. Grabing round 1 yan. Ganda nun. Ang ganda ng round 1 ni Shay. Daming haymaker dun. Tapos makikita mo yung gigil ni Shay. Halos wala siyang stutter o stumbles. Parang handang-handa si Shay dito. Round 1, ang lakas nun. Ang katinon. Tignan natin yung round 1 ni Bagsik. Yo! Awe. Yo! Pag kinukumpara kami, ayaw pa, ang daming arte. Inaasar mo yung talo ko, ganun ka rin naman dati. Yo! Sabi nila, yung laban na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang duda. Yo, isa pa. Yo! Lang. Sabi nila, yung Mahahalata mong nauga si Bagsik dun. Ina. Lakas ng round 1 na yun. tao, sobrang duda. Yo, isa pa. Yo! Sabi nila, yung matchup na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang dami-dami dyan sa akin na maliit. Pero imbes maka-apek, mas pinabangis yung loose. Pero imbes maka-apek yung sulat, lalong mas pinabangis para may sampal ko pabalik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Ikaw na raw yung mananalo Yun ang sabi dun sa FB. Pero kahit lumabas pa yung pambisay na tumalo kina Abra Patiloni o yung Shay versus Pukuda is not enough to face me. Saka, Edney, mas malakas lamang ka lang sa akin sa XP. Pangalan ko yung aangat sa'yo, retirement lang ng jersey. Kaya, rest in. Peace and babagsak sa kada shot para nasobrahan sa MP. Naka-ready na yung clips na mas mahaba pa kay Wemby. Mercy, uubusin yung laman ng magazine hanggang ma-empty. Kung tingin mong easy lang ako ma-FT, edi let's see. Ngayon sa isa buhay lalong mas magiging deadly. Nagkamali ka ng entry, Jeffrey Dahmer gagawin ko sa'yo dirty. Mas masahol pa kay Pepsi, walang mercy. Kada upa ko di rent-free, madya-jetly. Mas smooth pa to kay Presley. Pag dumemsi, isang lefty na sa gedli, siguradong epilepsy. Tara, suntukan wantusawa. Nagkamali ka ng akala kung tingin mo kaya mo ko na mabata. Nagpakahasa at napuyat mag-insayog ang umaga. Humanda kang humilata, sobrang gigil ka na banat ko ay para mong kalaban ng si Tyson bagong laya. Di lang 1-2 yung kargada. Pagka-jab may straight pambala, sabay right hook sa mukha niya. At kapag bubulagta na may kasamang uppercut pa natatama, sabay dahan natatatama kung si Tipsy sa liig, pues ngayon sa pulyong baba.
Kahit subukan pumuga pa, pilit magtigas-tigasan kada bara babalandra para kang tinatakalan sa akin lang mayuyupito. Mauugayan walang takas para kang kinukulatang bagong pasok sa presinto. Babanat-banatan ko yan dito. Yung suntok ko abot ng lagpas sa siko at hindi mo to mapipigilan sa lakas na parang presyo lang ng gas tumataas sa kada litro. Kahit ikaw yung paborito, pansimbag lang kita rito. Manood ka ng replay tapos yung dami ng sapak bilangin mo na lang sa video. Yung mukha mo di mo na malalabas na para bang si Rey Mysterio. Dadalhin kita kay Kristo. Yung mata di nadidilat parang tropa lang ni Pio. Yun pa lang yung intro. Alam ko na. Alam ko na gusto nyo ring mandamay pa ako ng konsino. Ang haba na ng dead air ni Bagsik. Maganda yung mga exhibition niya ng rhyme scheme. Pero sa round 1 ni Shea, na ganong kabibigat yung suntok, mga tumama, mga pumasok na haymaker, hindi yun enough para madisarma mo yun eh. Yung ginagawa ni Bagsik, hindi yun enough para tapatan yung ginawa ni Shea na yun sa round 1. Masyado nang mahaba yung tulog ni Bagsik sa performance niya na to. Siguro kahit mabuo niya to yung kalahati na ito, kung wala siyang papasok talaga na haymaker, kahit may pumasok nga parang hindi niya na mahabol yung round 1 na yun. Kaya wag kayong mag-alala kasi may bago akong info. Kumusta na yung pinsan mong si Ayo Kobayashi? Sana lalong lumala yung tabingi niya sa mukha na may Bell's palsy. Sobrang hirap pagkausap, laging chappy. Mas abnoy pa yung itsura niya kay Dambi. Sa lahat ng mga pic, mukha siyang laging nakawaki para siyang si Boss Atan nakalabas isang mata na si laki ng takoyaki. Hindi niya pa nararanasan buong buhay maging happy. Kasi di nyo siya pinapakita kapag merong birthday party. Tapos pagka pinapalo nyo yung gamit stick pang hockey, kaya traumatized yung bata at takot parang si Saki. Pero seryoso, yung si Shea, lagi yung nakagabay. Pina-insurance niya yung bata talagang mapagbigay para kumita siya ng pera pag maagang namatay. Pero seryoso, baka pagod na rin yung bata. Baka pagod na rin yung bata. Pero sige. Baka pagod na rin yung bata. Ayun, di ba? Parang tulad nun, parang pag inasahan mo si Bagsik na mamersonal, parang hindi inaasahan mo na kagad na hindi totoo. Kaya parang sayang na sayang yon. Dito sa nakikita ko tuloy nga natin. Mas mahaba pa yung buhay sa kanya ng mga Shih Tzu. Wala nang kahit konting hope kasi tumor yung major issue. So when she's dying at I see you, here's the final tip I give you, yung gamitin mong pamunas mo ng luha dun yung sobra niyang brain tissue. Di ba ganyan yung gusto mo? Sa battle dapat walang rule. Doon sa anak ni Pukuda, ganyang ginamit mo na tool, kaya lahat ng panlalait ko sa'yo na sinasabi dapat mo ring ma-endure. Kung tingin mo kaya mo akong ilagay sa ataul, wag ka masyadong pakasure. Madami pa akong nireserba dito na pambardagulin na ma-tekiwado school, lahat ng bullet nakapul, lahat rekta yan sa pool hanggang magkulay kang asul na parang kulay lang ng pinsan mong si Ayo Kobayashi pagkatapos mamatay kasi sakit niya walang cure. Sabi nila, yung stilo ko, ikaw may-ari ng ganito. Kaya ako puro talo dati, kakagaya ko sa'yo. Pero di na para itanggi kung ginagaya ko ba to, kasi kagaya mo lang dati kahit puro mga talo, magcha-champion din ako. Hindi ko alam kung ano. Okay yung ginagawa ni Bagsik. Pero parang
Masyado ako nasasayangan sa extended rhythm niya na gano'n, na yung extended rhyming niya. So, sobrang niyang sinisiksik. Parang hindi mo na siya mahanapan ng magandang context kung saan niya pinapabagsak yung punchline. Parang laging ano lang, kung saan lang, kung ano-ano lang yung mga bars, hindi siya, parang hindi, yung details niya hindi hindi gumagawa ng buwelo para hiyawan yung punchline mo. Parang about na lang sa scheme sa rhyme scheme. Kung ano yung magra-rhyme doon, yun na lang yung mga pinasok niya, sinisiksik niya. Kaya parang hindi talaga siya lumaland. So yun, round 1, malinaw na malinaw kay Shea yun. Ang lakas sobra ng round 1 ni Shea. Hindi ko mabilangan kung siguro may mga pumasok kay Bagsik, dalawa na hindi naman ganun tumama din para sa akin. Kaya yung round 1 na yun, malinaw yun para kay Shea. Pakinggan natin yung round 2. Teka lang. Let's go. Fake news peddler talaga. Sana nabatid nyo na ngayon. Ayu Kobayashi, pinsan ko, bobo, kapatid ko yun. Ano ba naman to? Yung pag nagbanggit ng personals, talagang ang bobo. Sakto binanggit yung kapatid kong nasa Japan kasi yung round mo nakaka-antok, yo. Anyway. Kaya dito, Bagsik. Alam mo, nung round 1 mo kay Cygnus, bilib na sana ako sa'yo. Kasi inamin niya na dati puro siya imbento, pero magsispit na daw ng totoo. Kaso sa sumunod na mga linya, aking napagtanto, sinungaling talaga to. Sabi ba naman, ito ang comeback ng idol nyo. Lo, idol? O lolo, wala may idol sa'yo? Ano a-idolin sa'yo? Rhyme scheme mong mahaba, parang baba ni Kilan? Mataas na rhyme count, pero meaning wala namang bilang? Palamuti lang, aanhin yan kung fake dinudura mo. Reality at sinasabi, dapat ang tinutugma mo. Kasi laban niya kay... Sino ba yon? C9, hindi. Yung isa pa. Sino yon? Letter C din. Sequence. Kasi laban niya kay Sequence. Hindi daw. Tangina, no? Mga walang kwentang MC kasi, hindi ko maalala. Laban niya kay Sequence. Hindi daw siya handa. Pero si Serdeo andon. Ginawa niyang taga-abot ng props. Tapos pareho silang nakabarong. Merong family picture. Tarp. Abo ng tita. Partida. Hindi pa handa yan. Nagbarong lang siya sa laban kasi paglalamayan. Kasi kahit desperado galawan, hindi pa rin nanalo. Kahit ang daming binitbit, walang binatbat si Gago. Sabay sisi kay Deo. Yung timing niya kasi, hindi niya kabisa. Puta, binak-upan ka na, binak-stab mo pa. Siya ang nag-direct. When he got wrecked, nagre-reklamo. Alam mo yung cons nung plano kay Sequence, tanggapin mo consequence ng ginawa mo. Yung nagbigay sa'yo ng props, didis mo, wak bilang tao, wak bilang MC. Wala na ngang bilang at abilidad, wala pang accountability. Sabay nagfe-flex pa sa battle na mayaman kaysa malakas negosyo nila. Pagkatapos naman ng laban, bilhin na kayo chili garlic, 35 pesos isa. Walang masama. Pero battle rap nakakanipis siya ng aura. Tangina mo, di ka na nga makaspit ng quotable, nag-iisip ka pa ng quota. Paborito na itong nilalait, pamilya, pera, trabaho ng kalaban. O anong mapiling matapat sa taong di mo kayang yabangan? Balita ko, call center agent daw ang hayop na yan. Oh, 2 taon mong sahod, isang laban ko lang. Sabi kay Batas, nasira kasi laptop ko, kaya 2 years akong di nakagawa ng kanta. Ay, wala kang PC?
Oh, pampiso net, papalitan mong barya. Mura lang MacBook ah. Nasa... Sorry guys, yung presyo di ko alam. Nung bumuli kasi ko, yung presyo di ko tinignan. Anyari, kala ko ba dami kang pera sa bangko? Wala kang cash? How about credit card? Ha? Yung credit card mo, limitado? Sobrang talunan, daig din ng mga adik sa kanto. Buti sila para sa pangarap, benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado. Hindi mahal yung laptop, di mo lang mahal ginagawa mo. Kaya pag nagmamataas to, puta, pilit na pilit. Ina mo. Ang ganda nun. Ang lakas nun. Makati yun. Tangina. Yung iba, parang lahat ginagawa. Mapabuti lang yung karir nila. Kumbaga, nag-i-invest sila o tulad nung kunyari sinabi niya kay Pistol na magagrab ka, hindi ka mag-invest ng sasakyan, parang ganun. Tanginang yan, hindi mo mahal yung ginagawa mo. Para sa pangarap, benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado. Hindi mahal yung laptop, di mo lang mahal ginagawa mo. Kaya pag nagmamataas to, puta, pilit na pilit. Tangina mo, wag kang elitista, hindi ka elite. Ano kala mo sa dream match, mananalo ka sa dream match mo? Managinip ka dyan. Hindi ka mahirap kalaban, mahirap ka lang. Pero may business daw yan. For your information, Google Map nyo yung location, JM8 Metal Fabrication. Hindi yung gasoline station, yung nagpinta nga ata. Dun sa Blue Nayero, andun yung bag chick. Yung kainang ng gigitata. Tangina, nagtitinda ka ng pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Let me respawn in Rome, Tingnan mong ads please. ka. Yes. Our city currently has a population of 9. A farmer? I definitely need you. Nagtitinda ka ng pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Langya ka? Ano yung chicken mo? Hindi lang rich in protein, may iron pang kasama. Kaya pala yung presyo, steel. At according sa nakataste, pati lasa, hindi na nahiya. Sa bagay, sanay nga pala yan maghain ng fabricated na bara. May battle daw siya kay Looney. Sabi kay Manda, sila'y nag-battle nga ba? Wala akong maalala. Versus Apex, hindi daw tumodo. Hindi 100%. Pero nung battle, sisiguraduhin ko ako mananalo. Pagsik, ayusin mo naman yung kwento. Kasi nag-try out ka ng 3 beses. Ew, kahit ang haba ng pila. So you're saying, nagpakahirap kang pumasok para i-take for granted yung liga? Patitiwala ni Enigma? So hindi ka pala professional. Pinangarap mo to ng matagal. Ano yung 12 mong talo? Intentional? Pero kahit tumodo ka ngayon, resulta di magbabago. Mananalo ka lang sa akin sa paramihan ng talo. At since magpapalusot lang din, unahan ko na ang batang to. Hindi mo kasalanan na matalo. Siya'y kalaban mo. Tangina ng round 2 na yon. Wasak si Bagsik doon sa round 2 na yon, boy. Tangina, hindi ko alam kung mahahabol pa ni Bagsik yun. Mula round 1 hanggang round 2. Yung pa lang yung napapanood natin. Wala pa nga yung round 2 ni Bagsik eh. Kasi kung mag-i-stick si Bagsik sa ganong atake niya, tulad ng round 1, wala, kakainin ng buo yung performance niya. Tangina. Ibang klaseng Shay ito. Handang-handa. Kailangan ni Bagsik mag-ano rito. Super Saiyan para mahabol nyo yun. Yo! Yo, game! Sa Angat na konti. Angat konti. Yo! Sa pinakita mo ngayon, masasabi ko, lupit. Buti kahit galing injury, marunong ka pa rin humit.
Parang si Tyson Fury lang na veteranong bumalik. Nag-aasam pa na mag-champion yan ulit pero bagsak yan sa sahig kasi kalaban mo usik. Yun na ba? Yung sinasabi niyong kasing lakas ng hydrogen na madalas kong nababasa dun sa news. Pati pronunciation tuloy na naiiba na para lang sa scheme. Yung kalaban mo usik, hindi naman kasi ano yun eh, Usik eh. Alexander Usik yun eh. Usik. Sakyan sa sahig kasi kalaban mo usik. Yun na ba? Diba? Yung sinasabi niyong kasing lakas ng hydrogen na madalas kong nababasa dun sa news ang article, kahit galing pa sa hell, nag-aapoy mo na papel, punong-puno tong gasolina, babalik kita sa shell. Yung balang-alang ng sundalo, di mo kayang salagin. Nagkamali ka ng sulpot, nakakalimot ka pa atang nasa gera ka pa, sir. Kaya yung crosser priniper na parang malapane, sir. Kapag si mata yung lumitaw may nakatutok na barel, raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber. Kahit ilang diameter, tumatagos to sa pader. Tatadteren sabay ibabaon sa lupa. Ang patuan masaker. Ibabalik ko na sa'yo yung hiniram ko na estilo. Mas matalas na ngayon yung pantatara kong kutsilyo. Nung ako yung gumagamit, lalo yung naging pulido. Di ba kahit sa dilemas, delikado yung anino? Kaso lang, lugi ako kung sa reaction lang babase. Lalo pag yung mga crowd ngayong gabi, hindi balanse. Siyempre, mas papaboran pag masikat yung nagsasabi kahit na gamit na dati yung gamitin mong atake. Alam kong babanatan mo ako ng rape na angle. Matagal na kitang basa. Ang kapal din ng mukha mo para dyan mag-akusa. Ni wala kang ebidensyang mapakita na dala. Para ka lang nagsusulat gamit yung lapis na walang tasa. Kaya ngayon alam ko na kung ba't hindi mo napasa yung bar exam mo at lisensya sa pag-aabugas siya. Kasi mas piniling maging rapper para maging popular. Kaso lang ganun pa rin, mapa-examan o sa battle niya, bagsak pa rin sa bar. Ako yung pinakamahirap mo na subject, sa akin di ka tatagal. Hindi tapos nung college, ngayon alam ko na kung ba't wala ka sa aral. Di ba sabi mo kay Abra lately, lalo siyang naging sablay? Yung buhay niya lalong nasira after when his mother died. Pero aminin mo yung totoo, naiinggit ka deep inside. Cause your mother is still alive. Pero para sa kanya, matagal na siyang patay. Ano pangalan niya? Mami Luisa? Hello po, Mami Luisa. Kumusta po dyan sa Japan? Yung anak niyo pong si Shei, dinis kayo sa kanta niyan. Sabi niya sa pagrarap, huwag yun na siyang pakialaman. Pasensya na, hindi niya lang kayo naiintindihan. Yung mga hirap niyo at pagod, di naman niya yun alam. Basta mag-ingat kayo dyan, nagpalakas ng katawan. Kumain sa tama ng oras, huwag niyong kakaligtaan. Salamat po sa padala at gagamitin ko lahat yun sa mabuting paraan. Pagbubutihan ko palalo para di niyo na kailangan magtrabaho sa Japan. Ganyan din sasabihin mo kung matinong anak ka lang. Kaso hindi. Mas pinipiling magreklamo ni Ungas. Kaya nasipa yan sa college kasi nga wala yang class. Yung frustration niya sa buhay sa kanta nilalabas. Kung sa bagay, pag tumira ka ng nanay, papasa ka sa batas. Natutuwa kaya sa'yo si Lolo Alan Alcala. Mula pa lang nung pagkabata, yun na yung kasama niya. Kaso lang paasa ka. Doon sa kurso mo na law, hindi ka pala papasa. Kaya yung puso inatake, sobrang pagkadismaya. Ayun si Lolo Alan niya, ngayon tuloy ala na siya. Kasi puro kadota. Kaso lang yung lolo mo wala siyang aegis na suot. Buti pa doon pwedeng i-long game, bakit buhay niya na short? Hindi na yon mare-reset kahit pa may refresher orb. Nagro-roshan ka pa noon, di mo alam yung lolo mo, ayun, kinuha na ni Lord. Kaka-computer niya sa kwarto, hindi niya napansin.
Puro Dota tong si Gago, laging inuuna stream. Kaya nga Parang nakakangalay na yung rounds ni Bagsik. Anong nangyayari? Nakakangalay na siya. Hindi na rin convincing yung mga niya, mga tawag dito. Hindi na rin convincing yung mga personals niya. Tuloy natin. dapat di na yan nabiyayaan ng supling kasi baka magaya lang din sa anak ni Kuya Kim. Di ba yan yung dahilan kung ba't ang dami mong complain? Galit ka dun sa nanay mo kasi iniwan niya kayo para yung needs mo masustain. Tapos ganun din gagawin mo sa anak mo na si Cray. Tingin mo ba sa pagbababad mo sa games ngayon, hindi kayo the same? Tapos parang kanina, ipagyayabang mo na successful ka. Bakit? Kasi ikaw yung mas mayaman. Madaming uri ng success, magkaiba tayo ng timbangan. Ako kahit galing sa trabaho, yung anak ko nagagawa kong alagaan. Eh ikaw pag yung anak mo umiyak, nilalaglag mo sa hagdanan. Papanood ko sa kanya mga baklang naglalaplapan. Parang si Shaboy at Sirdeo. Para tuluyan siya na mabaliw na parang si Claudine Barreto. Kahit na humihinga, buhay ko siyang isisimento. Para merong kalaro si Ayo Kobayashi dun sa may impyerno. Yo! Ano, magpapanggap ka na? Bigla kang gaganti kunyari. Pero di mo inaayos yung basura mong ugali. Alam kong babalik mo yan at kahit at payo lang din kung sakali, huwag ka ditong magrebat dun sa anak mo ka bumawi. Ang tamlay talaga, ang tamlay ng rounds ni Bagsik. Nasayangan ako doon. Panoorin natin tong third ni Shay. Nag-reference pa ng Dota. Ano sabi niya? Aegis? Aba, bobo talaga yun eh. Talaga yun, no? Anong Aegis? Aegis, tanga. Ano ba naman yan? Yung mga English. English ka pa kasi. Hindi mo naman kayang i-pronounce na maayos. Alam mo, buong round mo, habang nakikinig ako, magre-rebat ba ako? Tangina, kailan ba ito matatapos? Ay, nako, Bagsik. Tignan mo, naantok na sila, oh. Ang ina ka. Anyway, sabi nito sa podcast, ako daw sana GOAT niya. Kaso, tinalo ako ni EJ Power. Oh, sino nagsabi? Mga tinalo ko sa isa buhay ng mga huradong squatter? Sino? Yung isang judge na binasa yung laban kung sino mas dark? Si Plasman Tanga? O si Shernan na insecure sa mga taong mas maganda kutis sa kanya? Sino? Paanong talo? Kung pagkatapos ng laban, pangalan ko sigaw ng tao kasi nakita nila na mas may honor pa ako kaysa sa sundalo. Paanong talo? Kung pinangako ko sa sariling di ko dadamay anak niyang bago at kahit dinamay sa akin, di ako gumante. Hindi madali pero nagawa ko. So paanong talo? Porket pigil para sa'yo, nanghina na ako. Tandaan mo, mas madali magpalipad kaysa magpahinto ng eroplano. Aking pagiging kontrolado bilang fanboy, ikatuwa mo. Hindi ako naging maamo. Yung demonyo sa loob, ako na yung amo. Hindi ka makarelate, palibasa, immature ka pa. Parang batang ni-rape mo noon. Ano gusto mo, bumaba ako sa level ni EJ? Anak mong babae, rapin ko ngayon? Fuck that. Hindi ako gaya niyong mga desperadong tanga. Saka, andyan ka naman ng tatay niyang rapist na gagawa nun sa kanya. College days nagkakaso sa tondo ng molestya ng bata.
Yung 12 years old, kinantot ng walang konsensya o awa. Sa hirap ng buhay, yung kabila, nakipag-areglo na lang. Sila naman, dahil sa hiya, lumipat ng Bulacan. Putya, may something in common pala si Apex at Bagsik. Parehong nagpumilit pumasok pagdating sa loob na patalsik. Ngayon, congrats, may anak ka na. Babae pa talaga. Pero sabi ng iba, karma. Pero bata, babae, blessing yun sa kanya. Kasi kahit marinig siya magsabi ng who's your daddy, walang magtataka. Playtime lang maiisip ni mami, kinakantot niya na pala. Ano pangalan ng baby girl mo? Max, hindi ba? Ano yan, pag walang nakatingin, dinadagdagan ng Viva? Pag umiiyak siya, anong pacifier? Burat mo? Pag inaantok, ano yung lalabay? Buksan mo, papasukin ako. I love you, Max. Tara, makipag-make love ka sa akin. Come, kiss mo itlog ko. Alam mo, diyan ka galing. You came from my cum, and this is where my cum comes from. I'm coming. Hindi. Ito'y possibilities lamang. Di nat... Ito'y possibilities lamang. Di natin nalalaman ang mga kaganapan sa kanyang tahanan. Pero may rape siyang kaso. Nakatatlong tryout si Gago. Dun pa lang alam nyo nang hilig niya nang ipilit sarili sa ibang tao. Di lang yan, marami pang halimbawang alanganin. Pero sapat na yan upang bigyan asawa niya ng warning. Ma'am, ang greatest predictor ng future behavior ay ang past behavior natin. And the math is mathing. Bantayan mo anak nyo, posible niyang gasain. Oh, ganyan umanggel. Real talk. May purpose na maganda. O, pag uwi niyan mamaya, magpa-practice din yan sumilip ng butas sa puki ng anak niya. Ano? Di ba? Ganyan gusto mo? Kasi saktan daw ang kalaban ang goal neto. Alam mo kung ano masakit? Yung mahambing sa'yo, tarantado, wala tayong pagkakapareho. Nagbubukas ka lang ng Facebook, tas gagawan mo ng kwento. Nagbubukas ako ng isip, kada may nakakadwelo. Bawat sinasabi, may purpose, bagay na wala ka. Puro ka lang bla 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 pamilya, bla 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 asawa. Kahit may ibang way, yun ang favorite niyang ruta. Same shit yung name, may edit lang po niya. Plain, basic, di creative, basura. So paano niyang estilo mo kay Shay nakuha? Tangin ang personals yan. Generic ang puta. Ewan ko ba kay Looney, ba't pinag-break it down ka pa? Loons, nag-expect ka ng magandang input sa walang output na maganda? Buti na lang yung episode, nakakatawa. Di, magkatabi sila. Sabi ni Looney, hindi naman pagalingan maging chismoso sa battle rap Gago yung tenga ni Bagsik na mula. Inamin niya rin dun sa episode na nasasaktan siya pag may pambabas na nababasa. Kaka-personals, pati comments, pine-personal na ni Gaga. Guys, please, mas i-bash nyo pa sana. Yung hate comment na may pinakamaraming like dito sa video, may 10,000, make sure may GCash number na kasama. Magkukupal-kupal ka pag ikaw kinupal, magngangawa ka. Ako, mga komentong negatibo, binabasa sa streams ko na nakangiti o nakatawa. Kaya paano ko naging tamod tong iyaking to? Tangina mo, di kita kinikilala. Kahit magpaka-shay ka pa, mula persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. This is the most relaxing game in 2025. Ganda ng round 3. Dinimolish na si Bagsik sa round 3. Oo nga, Ganda ng sinabi ni Shay. Shay ka man sa battle rap, pero si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. 'Di ba?
Yung karakter na yan, madadala mo yan sa taas ng entablado. Pero, kung lalabas ka doon sa karakter na yon pag uwi mo, iba na yon kung paano mo sasaluhin yung komento ng mga tao. Wala ka na sa stage. Doon ka na sa personal mong buhay. Ikaw na si Julian. Di ba? Ikaw na si Shay, ikaw na si Christopher, Janon Kiko, pag bumaba ka ng entablado. Kaya yung mga comments na yon, ina-absorb mo bilang tao, nalabas sa karakter mo sa entablado. Kung ano yung tunay na ikaw, yun. Kaya sabi ni Shay, hindi ko tamod yung iyakin na to. Kasi dinadamdam yung mga comments. Oo, magagaya mo si Shay, pero si Christopher dyan, okay ko hindi. Ang ganda nun. Ganda ng sinabi ni Shay na yun. Yun, solid. Hanapin ko lang tong lalamog ko. Nasaan na to? Pakinggan natin round 3 ni Bagsik. Please, Bagsik, kahit dito na lang sa round 3, bawi. Yo! Last game! Yo! Game! Alam ko na yung chance akong manalo dito, katiting. Kasi yung gamit mong armas, nagiging mas effective yan kung sa akin mo yan gagawin. Tanging ako yung pinaka-eksakto mo na makaboxing ngayong comeback mo sa ring. Pero pumapalag pa rin kahit sumasalong sa pack, hindi ka papalagpasin. Naglalabasan mga MC, oh. Poison. Kahit mukha, Pistol. bugbog sarado, kahit na matalo pa ako, kaya ko yung tanggapin. Bugsa Tangin, opener yan. ring. Ayun yung mapapansin mo, eh. Mong armas. Yung last game. Ayun, nag-uwi yan, no. Lalabasan na. Game. Yan. Alam ko na yung chance akong manalo dito, katiting. Kasi yung gamit mong armas, Sila nagiging Cruz. mas effective yan kung sa akin mo yan gagawin. Tanging ako yung pinaka-eksakto mo na makaboxing tao ngayong dun, comeback mo sa putang ring. Ayun, oh, nag-ano, Pero pumapalag pa rin kahit sumasalong sa pack, hindi ka papalagpasin. Poison. Kahit mukha, bugbog sarado, kahit na matalo pa ako, kaya ko yung tanggapin. Pero kapag ako nanalo, kahit na si Marco Lacson, sigurado na lang paso, di malabo na mag-champion to ng Ahon 17. Wait lang. Sobrang dragging na ng performance Yo! na pag ganun. Ayun ang ang hirap para sa isang artist or battle MC, yung nagpe-perform ka tapos naglalabasan na. Naranasan ko yan dati, yung panahong ano pa, yung no-namer ka pa talaga. Minsan pinapakanta na yung special guest, tapos kayo na lang dito doon, tapos maglalabasan na yung tao. Parang ang bigat sa damdamin nun. Kaya si Bagsik, tignan nyo, hindi ko alam kung totoo pa ba yung ubo niya. Sinapapansin niya rin yun na may nag-aalisan na. Ang dami na nag-aalisan. Sige, tuloy natin to. Kaso lang, ngayon sa round 3, sobrang hirap mag-isip. Yung sulat ko, hinabol ko na lang din to nung last minute. Muntikan na akong maubusang mga barang pandidis. Buti na lang nag-post ka pa sa FB ng family pic. Pinapakita niya sa taong sobrang buti niya na daddy. Palagi yang nagsisimba para yung blessings daw dumami. Imbes gumimik at magparty, pupunta ng Bible study dahil doon niya nakilala yung kabit niya na si Yancy. Ganyan diskarte nun ni Plasma sa mahabang panahon. Dahil para lang yun sa babae, wala na yung ibang rason. Tingin niya pag nagsisimba, bumabait sa pagganon. Pero manyakis din naman, parang si Alvin Aragon. Ganun pala yung tipo mo. Yo, Alvin Aragon. Kaso lang, tangina, ang lala ang puta.
Parang menopause na byuda. Pagtingin ko sa itsura, kamukha siya ni Luxuria. Ganun pala yung tipo mo. Yung medyo tsabing katawan. Yung problema mo, pwedeng gawan ng paraan. Naghahanap pa ng laman, may asawa ka naman. Di ba ganyan din yung itsura pag ginulpi mo si Ann? Yo, tama na yung biruan. Gusto mo na seryosohan? Yung linya ko na personalan na, hindi ko na kailangan yan. Sa mga susunod na linya, lalo kang masasaktan. Mag-usap tayo, di na parang magkalaban, bilang tagahanga lang. Yo, tingin nyo ba, di ko deserve makapalitan to ng linya? Ang dating ako pa yatang lalabas na kontrabida. 2020 nung pandemic, kahit galing ng malayo, bumabiyahing ilang milya. Habang ikaw taga Manila ni hindi ka nagpakita, tas nung nagbalik sa battle yan, lumipat siya ng liga. Doon sa laban mo kay Six, sabi mo, fuck you sa Duterte. Tama, wala ako diyang problema. Pero di ba yung PSP, galing money laundering, bakit ka nakasuporta? Bakit ka nakasuporta sa sistema ng gobyerno, kunyari pang nagpro-protesta? Pero nung ninanakaw na yung mga matchup nun sa flip-top, ni hindi man lang kinontra. Panay po na sa EJK. Keso ganyan, keso ganto. Pero nung ninanakaw na yung mga matchup nun sa flip-top, hindi umaapil to. O ngayon, andyan si Arik, sabihin mo yung totoo. Bakit wala kang ginawa nung pinapatay na yung bumuhay sa karir mo? Di ba dinis nito si Pooch para yung hip-hop i-defend? Bakit daw di magpunta pagka sa flip-top yung event? Bakit daw di magpunta kapag sa flip-top yung event? Tingin niya doon. Bakit daw di magpunta kapag sa flip-top yung event? Hindi man lang daw sumuporta yung tingin niya doon, krimen. Pero kahit isang beses nga sa Motus, FRBL, sa Pulo, at saka Raplines, di ka pa naka-attend. Ang dami mong binabatikos. Pero pag yung mga Marcos na, dinedepensahan. Kasi yung betting site casino nila prinotektahan. Nangihikayat magsugal kahit na aware ka dyan. Yung mga nagre-register sa'yo, hindi naman nila yan alam. Nagagawa pang manlamang at sikmuraing sa anak na ipakain perang galing lang sa scam. Yo, bilang fan, sa kwento mo, ako tatapos ng buod. Mananatili mo pa rin naman akong tagasunod. Kaso yung pinag-iba ngayon, ako yung lulusot. Kung paano ba ako magkampiyon, sige lang, sa susunod. Sorry, putak. Tanga na, parang pumalakpak na lang yung tao kasi yes, tapos na. Hindi, joke lang. Ang hirap ng ganun, no? Nagpe-perform ka, naglalabasan na yung mga tao. Naranasan din namin yan nung ganito na kami. Si Mot, champion na yan. Sa PSP, ginawa sa amin yun. Parang na-late kami. Sobrang late namin. Ay, magkakasabay kami nila. Enigma. Si Enigma andun pa. Ako, si Kairam, si Poison. Tanginang yan. Si Pibus, pinakanta pa rin kami. Kahit nakakanta na lahat ng guests. Tapos parang out na sa oras yun. Siyempre, para sa talent fee, nakakaya naman kumuha kami ng talent fee, hindi kami nag-perform. Pinerform pa rin namin yung pesa namin. Mga 2 kanta pa siguro yun. Ay, hindi, isa lang yata. Hindi ko makakalimutan yun. Tangina, nagliligpitan na talaga as in. Yung red carpet sa harap namin, niro-roll yun na. Tawa kami ng tawa. Pero tangina, dalawa lang tao sinaluduan namin doon. Si Price Tag, tsaka si Enigma. Hindi talaga sila tumayo. Andun lang sila, nakaupo, nanonood sa amin sa harap namin, kahit dalawa na lang sila. Nagkakagulo na yung mga tao. Parang nagliligpitan na talaga. Ayun, nakakatuwa lang na tangina, syempre kayo lang naman mga hip-hop na nandoon. Kayo lang nagkakaintindihan. At props sa lahat ng mga tumayo pa rin dyan para panoorin si Bagsik. Yun, malaking respeto sa inyo. Siyempre, pinagpuyatan natin yung mga natin dyan, mga pyesa natin dyan para i-perform sa harap nyo. At sinulit nyo rin yung ticket kahit sabihin mong nagka-problema na sa
sa performance dahil napakalayo ng diferensya. Tangina, ito yata yung battle na nakita. Ito yung pinaka bodybag na battle na napanood ko siguro. Yung as in parang hindi pumalag, parang ganon. Mali ng diskarte si Bagsik. So yun, ganun pa man, props sa kanila, shoutout sa kanila, Shay, Bagsik, shoutout sa Flip Top, kay Boss Enigma at sa lahat ng mga nanonood online at live. Malaking shoutout sa inyo. Kita-kits tayo sa mga susunod na event kung sakali man. At yun, dito ko natatapusin to. Peace out.